Hi, I'm Shindrio. I'm one of the primary 12 ni Pastora Charmaine, and I just want to share with you my personal testimony. Nakakilala ako sa Panginoon year 2022 sa campus sa pamamagitan ng aking classmate na si uh, Majesty Bernardo. Yung time kasi na yon ay naku-curious ako doon sa mga kinikwento niya, sa mga sinasabi niya about sa mga Bible story. And parang gusto ko din malaman sino ba yung tinutukoy niyang si Jonah, si David. So, dati, nung nagsishare siya, walang nakikinig sa kanya. And I challenge myself. I dare myself na pakinggan yung sinasabi niya. And yun nga, nung nagkaroon ako ng courage na lumapit sa kanya, sige nga, tell mo nga sa akin kung sino si Jonah, sino si David, sino si Ruth, yung mga kinikwento muna yan. And habang nagkakwento siya, doon na-amaze ako doon sa mga naririnig ko sa kanya. And dumating din sa point na nagtanong ako, sino ba si Jesus? Ano ba yung pagkakalala niya kay Jesus? And shinare niya sa akin yung gospel sa pamamagitan ng evangelism explosion. So, gumamit siya ng mga uh, bracelet na may 5 kulay. Yung color book, no? 5 kulay lang din yung shinare niya, yung pinreset niya sa akin. And after nun, nilid niya ako dun sa prayer of acceptance. So, hindi naman ako nagdalawang isip na gawin yung sinasabi niya. And nung time na yon, purely and genuine yung pagsunod at pagsabi ko ng tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At yung time na yon, nakaramdam ako ng excitement, ng joy, yung hindi ko masuppress yung saya nung nararamdaman ko na tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At nagpapasalamat ako sa kaklase ko na yon na hindi siya nag-atubili na i-share niya sa akin sino ba si Jesus. After nung share niya sa akin si Jesus, everyday lumalapit ako sa kanya, nagtatanong din ako sa kanya. Kwentuhan niya pa ako, ano pa yung mga nalalaman niya kay Jesus, no? And dumating din sa time na yon na yun na pala yung seeking moment ko. And meron akong kapitbahay, no, meron kaming kapitbahay dun sa tapat ng kalsada namin na may nag-open ng Bible study. And yun, umattend din ako doon ng Bible study. And dun pa ako mas lalong na-curious. And meron nag-share sa akin na ng isang booklet, Sibol. Sibol yung title nung booklet na yon. Sabi niya, sagutin ko yon, sagutan ko para palitan niya ng Bible. And mas turuan niya pa ako na mas makilala pa si Jesus. Kasi nung time na yon, naging palatanong talaga ako. Walang moment na wala akong tanong. Every time na nakikita ko yung sister na yon, yung ate na yon. And ayun, talagang masayang masaya ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Nung bago ko pa nakilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ako yung Shin na independent. Yan, so independent in a way na hindi ako nag-ask ng help kanino man. Kinakaya ko. Pull up myself. Punong-puno ko ng sarili ko. Talagang selfish ako. So, it's all about me, and me. And, nagpupunta ba ako ng church? Yes. No? Actually, choir pa nga ako noon. Siguro, nandun ako sa, nandun ako sa melody. And, para sa akin, no, yung paggawa ng mabuti ay dahilan, no, passport ko para ako ay
pag napunta ako sa, kapag namatay ako, is mapupunta ako sa heaven. No, yun yung para sa akin, ang paggawa ng mabuti ay passport. No, passport yan. Kasi nga, nung grade 1 to 4 ako, ay nakapag-aral ako sa Catholic school and meron kaming Christian education. Na-encounter ko na rin yung word na heaven, yung hell, and alam ko na rin na bawat kasalanan ay merong kabayaran. So, yun nga is kapag namatay ay mapupunta ka sa impyerno. So, yun. And pinagpatuloy ko yun. Pinagpatuloy ko. Hindi ako nakikipag-away. Ayan, basta mabait lang ako. Familiar na rin ako dun sa Bible. No? Pero hindi ko siya naunawaan. Kasi sa elementary kasi may binibigay na Gideon Bible. Binabasa ko lang. Pero hindi ko siya nauunawaan. And ano yung tingin sa akin ng ibang tao, ng pamilya ko noon, no, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. So, one of my titas, sabi niya, black sheep daw ako, no, black sheep daw ako sa aming magpipinsan, in a way na, ako kasi yung takot sa kanya, hindi ako, parang nakikisalamuha. Hindi rin ako yung sa mga pamangkin na napag-aral niya. So, hindi rin ako humingi ng tulong na paaralin ako. Nagsikap ako na makapag-aral. In a point na wala si mama, wala si papa, wala si kuya. So, ako lang mag-isa. Talagang tinawid ko yung sarili ko na makapag-aral. And sabi ng mga friends ko ay jolly daw ako, masayahin, no, parang walang problema. Pero ano lang yun, maskara ko lang, no, kapag kaharap sila. So, yung nakilala ko na si Lord, so yung 5 reason kung bakit tinanggap ko siya bilang my personal Lord and Savior, ano ba yung mga na-realize ko, ano ba yung mga na-discover ko, no, after kong narinig yung Word of God, after kong nabasa sa Bible, una, tinanggap ko si Jesus bilang personal Lord and Savior dahil ayokong mapunta ako sa impyerno kapag namatay ako. So, pangalawa, na-amaze kasi ako doon sa nakita kong saya doon sa taong nag-share sa akin na nung shinare niya sa akin si Jesus, I saw her eyes na talagang nag-spark, no? Na merong joy. Eh, nakita ko na one day, gusto ko rin maging katulad niya na nag-share about kay Jesus. And doon, na-realize ko na hindi pala sa mabubuting gawa, no, hindi lang pala sapat na mabait ako, na mabuting tao ako, na hindi ako gagawa ng masama para mapunta sa langit. So, meron kasing akong nabasa doon sa Bible na naging turning point sa akin para mas lalo akong hindi umasa na gagawa lang ako ng mabuti para maligtas ako. Ito yung nabasa ko sa Bible, no, na naging turning point sa akin. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So, yung nabasa ko yung word na to doon sa Bible, ay para akong nabuhusan
ng malamig na tubig sa aking ulunan. Lahat ng pride, yung kayabangan, no, yung reason ko, mga dahilan ko para mapunta ako sa langit kapag namatay ako, is gagawa nga ako ng mabuti, magiging mabait ako, ay parang nawala yon, no. Yun yung naging discovery ko, yung mga na-realize ko. And na-realize ko rin na hindi pala mga material na bagay ang mapapasaya sa tao. At yung kasiyahan, hindi sa bagay, hindi sa tao, hindi sa lugar, hindi sa anumang meron ka. No? Kasi nabasa ko din yung Psalms 37, verse 4, na siyang naging life verse ko. Sabi doon, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamtan. So, yung nabasa ko to, grabe si Lord, no, na tugunin, no, yung mga katanungan sa isip ko na, kaya pala, no, kahit magkaroon ako ng mga ganitong bagay is hindi pa rin ako masaya kasi nga yung kaligayahan is sa Lord lang matatagpuan. Ngayong nalaman ko na yung katotohanan, ako si Shin Drio. Ako ay daughter of God. Ako ay tagapagmana kasama ni Jesus. I am chosen. I'm a leader. By the blood of Jesus, hindi na ako yung full of myself, hindi na ako yung selfish. Alam ko na by the blood of Jesus, whatever man yung mga curses o yung mga bagay na inaccuse sa akin ng kaaway na hindi naman ay nawala na. At hindi iyon yung magiging dahilan para hindi ko makita, hindi ko makamit yung dinisenyo ng Diyos sa akin, yung purpose ng Lord sa buhay ko. And alam ko na by the blood of Jesus, yung mga naging kasalanan ko, mga minana kong kasalanan, yung mga kasalanang magagawa ko ay pinatawad na. Ano yung tatlong declaration na masasabi ko sa sarili ko? Una, I am fearfully, wonderfully created by God. Pangalawa, I am a leader. I am a disciple, learner. I am chosen. I am called. And yung last, I am someone whom the multitude will follow. Because dun sa ginawa ng Diyos sa buhay ko, God is nariyan ngayon para sa akin. Si God, He is my Father. Si Jesus, He is my Shepherd. And ang Holy Spirit, siya yung aking guide, siya yung aking teacher, no, na maglilid sa akin. And I will continue, no, I will strive to do para sa Diyos is yung ipagpatuloy yung sinimulan niya sa akin, yung nagpasimulang ako. And syempre yung pagpapatuloy ko pa rin yung share ng Word of God, no, sinishare yung love ng Lord sa iba, kung paano ko nakita, paano ko naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. And because merong nag-share sa akin, aking prayer for 3, una yung syempre nasa school ako. Unang prayer ko is si Ma'am Karina. Pangalawa, Maring Jane. Pangatlo is isa doon sa mga pinsan ko na malalapit sa akin. So, yun yung mga prayer ko ngayon.